Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang nagsabi mula sa karamihan, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagathatol o tagahati sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Tingnan at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kaniyang tinatangkilik." Nagsabi siya ng isang talinghaga sa kanila na sinasabi, "Ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana." Nag-isip siya sa kanyang sarili, sinabi niya, "Ano ang aking gagawin? Wala akong paglimimbakan ng aking ani." Sinabi niya, "Ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka nang natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya ka.' Ngunit sinabi ng Diyos sa kaniya, 'Hangal, sa gabing ito'y babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?' Ganito ang mangyayari sa kaniya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kaniyang sarili. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang talinghaga ng binasang ebanghelyo ay nagbibigay ng isang matinding babala laban sa kasikiman at paghamon sa ating pag-unawa sa tunay na kayamanan. Ang mayamang lalaki sa kwento ay nagkamali sa pagpapahalaga sa materyal na kayamanan bilang sukatan ng kanyang tagumpay at kaligayahan. Nag-iipon siya ng kayamanan para sa kanyang sarili, nagplano ng mahabang panahon na nagpapahinga at kasiyahan, ngunit hindi niya inisip ang kanyang espiritual na kalagayan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay hindi materyal, kundi espiritual. Ang kamayamang lalaki ay nagkamali sa pag-iisip na ang kanyang kayamanan ay magbibigay sa kanya ng seguridad at kaligayahan. Sa katunayan, ang kanyang pagtugon sa materyal na bagay ay bumulag sa kanyang tunay na pangangailangan. Ito ay walang iba kundi ang paipag-ugnayan sa Diyos. Ang hamon para sa atin ay pagpapakilala sa ating sariling mga prioridad. Madalas tayong mahulog sa bitag ng kasakiman, ng paghahangad ng higit pa at higit pa, ng nakakalimutan ang ating spiritual na buhay. At ang pag-iimpok ng kayamanan para sa sarili ay hindi lamang isang material na gawain, kundi isang spiritual na kondisyon. Ito ay isang pag-iwas sa Diyos, isang pagtanggi sa kanyang grasya at pagpapala. Bilang paglinaw, ang talinghaga ay hindi isang pagkondena sa pagiging mayaman, kundi isang babala laban sa pagiging makasarili at pagiging sakim. Ang tanong ay, paano natin gagamitin ang ating pagpapala, maging material man o talento, para sa ikabubuti ng iba at para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos? Hindi ba't ang tunay na kayamanan ay paggagamit ng ating mga biyaya para sa paglilingkod sa kapwa at pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos? Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong salita na magbibigay liwanag sa aming mga puso. Pinagdinilayan namin ang mga talinghaga ng mayamang lalaki sa binasang ebanghelyo at ang babala nito kalaban sa kasimian at pagtugon sa materyal na kayamanan. Tulungan mo kaming kilalanin ang tunay na kayamanan, hindi ang mga bagay na panandalian lamang. Ilayo mo kami sa bitag ng kasakiman at pagiging makasarili. Bigyan mo kami ng karunungan upang gamitin namin ang aming mga pagpapala, maging material man o talento, alang-alang sa ikabubuti ng iba at para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Ituro mo sa amin kung paano namin maipapakita ang aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng paglingkod sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng pananaw na makita ang mga tunay na pangangailangan ng mga tao sa paligid namin at ng kalakasan na tumulong sa kanila. Ilayo mo kami sa pagiging hangal, na nakatuon lamang sa pansariling kaganiwaan at nakakalimot sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming mabuhay ng kalugod-lugod sa iyo, isang buhay na puspos ng pag-ibig, paglilingkod at pagbabahagi. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Amen.